Welcome guys sa aking walang kwentang channel. So dito naman tayo para sa panibagong video. So this is the continuation of the last video that we discussed recently. So dito tayo sa letter E. Sabi dito relative deprivation theory. So ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, sa isang lugar kung nasaan tayo, sa pamilya man natin yan, sa trabaho natin yan, at kung kanin-kanino, kung saan tayo grupo na bibilang, ito yung parang nagkakaroon tayo ng selos o nagkakaroon tayo ng frustration dahil parang hindi tama or parang may kinikilingan or sabihin natin bias yung isang desisyon or yung pakikitungo ng superior natin or yung yung malapit na tao sa atin compare dun sa ibang tao. Tulad na kunyari sa family may favoritism, lagi na lang si bunso o si panganay ang inuutusan o lagi pinapagalitan, pero iba ang trato kay middle child. Ganon din sa mga kaibigan, di ba? Minsan nararanasan natin dyan na merong alipin, di ba? May alipin tayong mga kaibigan, meron tayong kaibigan na talagang tropa natin. Although parehas tayong magtutropa, pero meron talaga tayong talaga sa grupo na kengkoy or laging binubuli. Okay, so kasama natin dito yung mga low class and middle class or yung status ng kanilang buhay, 'di ba? Na parang mas pinapanigan yung mga may pera, yung mga walang pera, parang walang say, 'di ba? Nangyayari 'yan kahit sa pamilya, 'di ba? Kapag mas mayaman ka, kahit hindi ikaw ang panganay, hindi ikaw ang pangalawa, bunso ka or middle child ka, basta may pera ka, walang pera ang panganay o pangalawa o yung mas nauna sa iyo, mas pinakikinggan yung may pera. Madalas, 'di ba? Ganon yung nangyayari. So dahil doon, parang syempre nagkakaroon ng criminal mind yung ibang tao na bakit ganito, 'di ba? Bakit ganyan? Dapat hindi ganito. So nakakasakit sila ng ibang tao physically, 'di ba? May nagagawa silang hindi maganda para masiraan yung ibang tao, makaganti sila kasi nga mayroon silang hate na nararamdaman. So yan lang yung relative deprivation theory. So next naman is general strain. Yung isa kasi una sa letter C ata yun, yung strain theory. So dito naman yung general strain theory. So lahat na to, yung mga common frustration ng tao, nadi-disappoint sila sa mga bagay-bagay sa buhay nila, 'di ba? Sa mga nagiging resulta na ginawa mo naman yung best mo, ginawa mo naman yung sa tingin mo ay tama, pero ang outcome, yung mga nangyayari parang against lahat sa mga gusto mong mangyari. So na-frustrate yung mga tao. 'Di ba ganyan tayo? Medyo bata pa siguro kayo pag pinapanood niyo tong video na ito, pero at this time of my life, 'di ba? 33, I am turning 34 this coming September. Na I just realized that sometimes na there's a moment lang naman to, but hindi naman laging naglalas yung ganitong emotion sa akin, na parang during my early 20s, I'm still pursuing my career. I have an enthusiasm about the future, but then eventually after all of the hard works and sacrifices that I made before, then still, 'di ba, parang I'm still looking for something this year, no? So but then hindi naman ako nakakaisip na ibang crime na pwedeng gawin, no? Pero syempre it is a matter of self-control and discipline para sa sarili ko. So ngayon, kung dumadana sa mga tao sa mga ganyan, kung ako dumana sa ganung pamamaraan, sa ganung sitwasyon, maybe kayo rin. And maybe baka may mga ibang tao din na nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Okay, na eventually nagkukos ng crime sa ating society. So factor pa rin pala talaga yan, no? So next natin. Okay, yung next naman dito ay yung cultural deviance. So I will give you an example na para mas madaling yung maintindihan. By culture kasi. And this is a true to life story. At nangyari naman talaga ito na sitwasyon. Alam nyo ba kung mabalitaan nyo dito sa Quezon City Police District tayo, as far as I know, o sa regional office sa NCRP o National Capital Region Police Office, na nagkaroon ng
parang pinatay ng isang pulis yung kapwa niya pulis. Bakit kaya? Based sa report kasi, yung isang pulis na pumatay, siya pala ay isang Muslim. Then, parang biniro siya noong isang pulis na pinakain siya ng baboy. Okay? Hindi, without knowing, syempre, ng pulis na Muslim. 'Di ba? Yung pinagtimplahan ata ng baboy or yung mga components or ingredients na nahalo yung baboy, bawal sa kanila yon kahit na hindi talaga yun yung main part ng luto na yon. Pero dahil na contamination ng pork, parang kasalanan na sa mga Muslim ang makakain ng ganon. I'm not sure about that culture, pero syempre we are also different kinds of culture, 'di ba? So because of that, nakakommit ng crime yung isang tao. Napatay niya yung dahil nga nagalit siya. 'Di ba? Parang hindi daw narespeto yung ganito ganyan, yung kanyang paniniwala, yung kanilang saloobin, no? So dahil doon nagkaroon ng isang krimen, cultural deviance theory. Sometimes yung mga culture, yung mga kinagisnan ng iba't ibang lahi, tao na minsan ginagawa natin biro or parang hindi tayo maka-adapt mismo doon sa ganung situation. So minsan may na-offend tayong tao or na-offend tayo mismo. Okay, so dahil doon nagko-cause ng crime, no? It is a theory pa rin, syempre. Pwede naman hindi magkaroon ng isang krimen, hindi naman necessarily pag nagkaroon kayo ng different culture and belief magtatalo na kayo, 'di ba? Pero may mga ganyan talaga, 'di ba? Sa politika na nga lang magkaroon lang kayo ng different point of views or sabihin natin magkaiba kayo ng politiko na pinapanigan, minsan nagkakaroon kayo ng pagtatalo. Okay, so yan lang yun guys. Okay, next naman dito sa delinquent subcultural theory. So ang ibig sabihin lang ng delinquent, usually ito yung mga youthful offender. Diba nakita nyo yung bagong mga napapanood yung ngayon na riots, diba? Yung mga napapanood yung ngayon na mga nagtitrending sa social media na mismo mga bata, minor de edad ay nagnanakaw sa Metro Manila. Diba? Bakit kaya, 'di ba? Ano kayang reason? Ano kayang theory bakit kaya nagiging ganon? So, and sabi daw nila, factor daw yung pagiging mahirap ng isang taong kabataan kung bakit ang mga minor de edad natin ay mas nai-engage sa mga crime compared doon sa middle class or sa mga mayayamang tao. 'Di ba? Kasi biruin mo naman, diba? Kahit naman din kayo nung bata tayo kami, syempre kapag nasa lower class kami, patintero, diba? Yung mga ginagawa namin, touching tsinelas, kung meron pa ngayon dito yan. Tapos nasa public school ka, kung kayo ay nasa mga informal settler o mga nakakasama nyo dyan, mga iba't ibang uri ng tao, ugali nila, 'di ba? Pero kapag mayaman kayo, nasa subdivision kayo, 'di ba? Nilalaro nyo Nintendo, yung sa cellphone, 'di ba? Hindi nga cellphone, break game, tapos meron kayong kotse-kotsehan at yung mga kalaro nyo na kaibigan nyo. Usually pupunta sa bahay nyo yan or bahay nila, pupunta kayo doon para maglaro, 'di ba? Ganyan yung mga middle class, yung mga meron sariling mga laruan, nilalaro nila yung sarili nila, 'di ba? Ganyan niya yung mga middle class mga mayayaman dahil wala silang opportunity na makapaglaro doon sa mga kaparehas sila na edad dahil nga malalayo yung bahay nila or hindi dikit-dikit tulad sa mga informal settlers. So factor pala 'yan, no? So pero sabi ko kasi sa inyo, theory, nakadepende pa rin 'yan sa tao. 'Di ba? Kahit naman din kami, although hindi naman kami lumaki sa pagiging informal settlers, 'di ba? Even though na nasa probinsya kami, hindi naman kami nagkaroon ng sobrang lalang criminal mind. Siguro may mga pailan-ilan na criminal mind, kahit din naman ako ngayon criminal mind, pero nare-restrain natin. Okay? So yan yung delinquent subcultural theory. Delinquent meaning to say sa mga youth yan, na mga kabataan natin.
At factor daw na nagkakaroon daw sila ng criminal mind usually is yung mga lower class compare sa middle class because of their environment. Okay, ang next naman is yung differential opportunity. At medyo masakit to pakinggan talaga. At totoo para sa akin na may mga ganito talagang instances. So, pero depende pa rin yan kasi may mga kilala naman akong nagiging successful even though na sila ay may hirap. So lower class and middle class pa rin ito, no, na kaya daw yung iba nagko-commit ng crime, gumagawa ng illegal dahil nga nakikita nilang unfair yung buhay. 'Di ba? Parang bakit ang opportunity, yung mga pagkakataon, bakit yung mga mayayaman, sila lang may opportunity yumaman dahil sa family nila, dahil nabibigyan sila ng selective judgment o selective opportunity compared doon sa mga mahihirap. Diba? Kaya usual siguro yung mga mahihirap ang nakikita na gumagawa ng crime dahil sila yung mga apektado. Sila yung merong mga masasalimuot na pangyayari sa buhay nila, kaya sila nagiging isang kriminal or nagko-commit sila ng crime because of this frustration in life. However, syempre yung mga mayayaman, dahil there is an opportunity, medyo busy sila sa paggawa ng mga bagay-bagay na pwede nang ikaula dahil may opportunity na grab nila. However, yung mga lower class, hindi sila masyadong busy dahil nga walang opportunity na dumadating. Mararamdaman nyo rin yan, at siguro nararamdaman nyo siya sa mga panahon pa lang ng pagpili sa mga eskwelahan. Diba? Usually, yung mga gusto mong school pero mataas ang tuition fee, di ba? Hindi natin siya kaya. So, ang nangyayari, instead na dito tayo sa pinapangarap nating school, hindi natin siya maabot. Bakit? Kasi hindi kaya ng tuition fee. Sa pag-apply ng trabaho, dahil yung mayaman may kakilala, meron siyang padrino, tapos ikaw wala, nai-slash ka, natatanggal ka, or hindi ka nasasama doon sa final list ng mga hired employee, kaya parang nadi-disappoint ka sa mga bagay-bagay, na frustrate ka. So, it may be tantamount or a reason to such a person na gumawa ng isang crime dahil nga medyo lugmok na siya. Kaya nga, yung iba nagbebenta na lang ng drugs, eh. 'Di ba? Yung iba pumapasok sa mga illegal na activities tulad ng mga illegal cockfighting, mga pasugalan, 'di ba? Yung iba nagkakarna, pati ibang mga reason kung bakit ang mga tao ay nagko-commit ng crime. This is the part 2 of this lecture, although marami tayong uploads na videos dito. I will upload the continuation of this video kasi it is almost 14 minutes na. So, mahirapan ako mag-upload nito. But then, this includes our lecture for today and also prepare for recitation next week for our next meeting. So, thank you and have a good day. Bye-bye.